Sa gitna ng madilim na gabi, kung saan ang mga anino ay tila humahaba at bumubulong, may mga nilalang na gumagala. Hindi sila tao, hindi rin hayop, kundi mga anino ng kasamaan na naghahanap ng kanilang susunod na biktima, mga bata. Si Aling Rosa, isang biyuda na naninirahan sa isang lumang bahay sa dulo ng bayan, ay may dalawang anak, sina Ana at Jose. Si Ana, ang panganay, ay masunurin at matulungin, samantalang si Jose, ang bunso, ay malikot at mahilig maglaro sa labas hanggang gabi. Isang gabi, habang nagluluto si Aling Rosa ng hapunan, si Jose ay naglalaro sa bakuran. Biglang may narinig siyang kakaibang huni, parang iyak ng sanggol. Lumingon siya at nakita ang isang nilalang na may matatalim na kuko at mapupulang mata nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. "Halika, bata," bulong ng nilalang. Ang boses ay parang kaluskos ng tuyong dahon. "May laruan ako para sa'yo." Natakot si Jose, ngunit sa halip na tumakbo, lumapit siya sa nilalang na parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Hinawakan ng nilalang ang kamay ni Jose at sa isang iglap nawala silang dalawa. Nang matapos magluto si Aling Rosa, hinanap niya si Jose, ngunit wala ito sa bakuran. Tinawag niya ang pangalan ng anak, ngunit ang tanging sagot ay ang katahimikan ng gabi. Nang magsimula siyang maghanap sa buong bahay at bakuran, napansin niya ang kakaibang mga bakas ng paa sa lupa. Hindi tao, hindi rin hayop. Natakot siya at nagdasal. Sa pag-iikot niya sa bakuran, nakita niya si Ana na nakatayo malapit sa puno ng mangga, nanginginig at umiiyak. Sinabi nito na nakita niya ang nilalang na kinuha ang kapatid niya. Sa takot at desperasyon, tinawag ni Aling Rosa ang mga kapitbahay. Nagdala sila ng mga krus, bawang at asin at naghanap sa buong kagubatan. Sa gitna ng dilim, nakita nila ang nilalang, nakatayo sa isang lumang kuweba, hawak si Jose. Nagdasal sila ng malakas at itinapon ang mga krus, bawang at asin. Ang nilalang ay umungol, nawala sa usok at iniwan si Jose. Niyakap ni Aling Rosa ang anak, umiiyak sa galak. Mula noon, hindi na naglaro si Jose sa labas hanggang gabi. At tuwing gabi, sinisigurado ni Aling Rosa na nakasara ang lahat ng bintana at pintuan upang hindi na makapasok ang mga masasamang nilalang